Magandang umaga po. Nagpapatuloy po ang pagdinig ng Senado kaugnay ng umunoy overpriced na gusali na ipinatayo ng lokal na pamahalaan ng Makati. Panoorin po natin ito. Na kinuha ko ang konting oras para ako yung makapagsalaysay muna bago tayo dumako sa pag-uusapan. Nalulungkot po ako ngayong umaga na sa haba po ng panahon ng aming pinagsamahan ni Vice President Binay, 10 ng kanyang pamilya, magsasalita po ako rito at magbibigay ng kaunting paliwanag tungkol sa issue ng Makati Parking Building. Alam po ninyo, ang haba po ng panahon pinagsamahan namin ni BP. Simula po 86 hanggang 2010, naging katulong po niya ako ng una sa Port Bonifacio Development Authority. Naging konsehal po ako ng 92 hanggang 98. At naging katulong niyo po ako sa MMDA ng 98 hanggang sa matapos po yung kanyang serbisyo doon. Naging Vice Mayor naman po ako ng 201 hanggang 2010. Nagkahiwalay po kami ng landas noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ang akin pong sinasabi doon sa hiwalayan na yun prinsipyo dahilan, kaya kami nagkahiwalay. Kaya sana po, huwag ninyong isipin na politika lang ang aking gagawing pagsasalita rito. Bayan na po at sambayan ng Pilipino ang nakasalalay sa ating pinag-uusapan. Partikular po ang aking mga kababayan taga Makati. Nasubaybayan ko po ang mga balita na ginawang pagsasampa ng reklamo ni Atty. Rene Bundal. Nasabaybayan ko din po ang ginawang pagdinig ninyo nung nakaraang Miyerkules, August 20, 2014. Nagulat po ako sa mga halagang lumabas. Hindi po ito ang natatandaan ko nung ako ay Vice Mayor pa. Nakita ko po ang plano at program of work o yung tinatawag na estimate. Ito po ang natatandaan ko matapos pong manggaling ang aming city engineer na si Nelson Morales sa opisina ni Mayor Binay, na ngayon ay Vice President na. Siya po ay bumaba rin sa aking opisina para ipakita rin ang plano at ang kabuuang halaga na magagastos sa nasabing gusali, Your Honor. Sa akin pong natatandaan, ito po ay matatapos sa halagang 1.2 billion. Meron po itong isang basement at meron po itong 10 palapag pataas. Sa ground floor po, sa original na plano, dapat po ililipat namin dito yung Land Bank of the Philippines kung saan ngayon ay nandoon po sa lumang City Hall. Ililipat din po namin dito ang Business Permit at Licensing Office at sa bandang itaas po ay may 4 na palapag na maaaring gamiting opisina. Sa halagang 1.2 billion po, kasama na rin po ang dapat ibabayad sa arkitektong gumawa ng plano. Kasama na rin po ang ibang mga furnitures dito. Hindi ko po itatanggi sa harapang ito ang aking partisipasyon sa unang bahagi ng gusali, yung pong Phase 1 at Phase 2. Hihingi lang po ako sa inyo ng konting atensyon na maipakita ko lang po doon sa ating screen. Yun ang aking maikling video presentation, Your Honor. Pakisuyo lang yung Ordinance Number 0207-015. Yan ho yung first page at Phase 1 ng ordinansa. Next page, please. Next page, please. Ayan po yung mga author. Pakiran mo lang ulit. Next page, please. Yan po yung second page. May relasyon po kasi yan kaya ko ipinakikita dahil yan po yung aking signature dyan. Next page, please. Yan po yung pangatlong pahina. Paki-highlights mo lang yung explanation of expenditure, please. Diyan po ay naka-highlight sa explanation of expenditure na kung saan po ay nag-a-allocate ang Makati City Government ng halagang 1.240 billion at diyan po sa nasabing explanation of expenditure, makikita po ninyo yung 4 na project na pupuntahan. Tejeros Tenement, Makati City Hall Parking Building, 400 million, Guadalupe Bliss, 120, Laguna Housing Project, 600 million. Yan po ay may total po yan na 1.240 billion. Next page, please. Makikita po ninyo na matapos pang pagtibayan yung nasabing ordinansa,
Ito po ay tinransmit ng aming Sangguniang Secretary na si Atty. Rogelio Marasigan papunta po sa DBM for review. Dahil yan po, Senador, supplemental budget. Kaya kinakailangan pong reviewin ng DBM dahil nanggaling po yan sa utang sa Land Bank. Next page, please. Diyan po ay makikita nyo yung transmittal ni Atty. Marasigan papunta po kay Ruby Esteban, Regional Director, Department of Budget and Management. Next page, please. Pakisuyo lang yung yung transmittal at saka po yung sagot ni Miss Ruby Tuason ay Ruby Esteban. Pakisuyo lang ulit. Ayan. Sinagot po ni Miss Esteban noong December 14, 2007. At naka-address po ang sulat sa amin, honorable members of Sangguniang Panlungsod, Makati City, Metro Manila, through Mayor Jejomar C. Binay. Pakisuyo lang yung second page niyan. Diyan po ay makikita rin ninyo, meron pong paki-highlights mo lang yung second to the last paragraph. Ayan. Diyan po sa second to the last paragraph, mukhang malabo-labo na ho ang mata ko. Babasahin ko na lang dito sa akin at mukhang hindi ko na po yata mabasa doon. Sabi po dyan, it is understood that the disbursement of funds by the City of Makati shall be in accordance with all pertinent budgeting, accounting, and auditing rules and regulation. Diyan po magsisimula ang proseso para yung pagpunta rin sa mga project. After that, kaya tinatawagan ko rin ho ng pansin yung ating COA auditor. Pakitingnan nyo lang ho mabuti yung petsa na yun kung nasunod ba yung proseso. Doon ho sa pangalawang ordinansa na ipinapakita rito ni Mayor Junjun nung nakaraang pagdinig, may binabanggit po siya ron na bakit si Mercado hindi na isama sa demanda? Author din naman si Mercado ng 0.260 billion. Gusto ko lang linawin ito para maging malinaw po ang usapan natin. Ayan po yung unang bahagi ng nasabing ordinansa, Your Honor. Alam po ninyo kung hindi ko alam kung hindi matandain dito si Mayor, ha? Kasi pinag-usapan po namin ito, Senador. Ang sabi ko po sa kanila nung unang araw ng July 2001, nung ako yung naging Vice Mayor na, hindi ko susundin yung lumang proseso. Dahil sa lumang proseso po, nilalagay, author yung Vice Mayor, author lahat ng konsehal. Tinutulang ko po yun. Dahil ang sabi ko po, abay, pag ganyan ang gagawin natin, wala nang magtatanong dito. Wala na tayong check and balance. Sino pa ang magtatanong? Sino mag-aamenda? Sino magko-question? Kaya ho kami, nagkaroon kami ng kasunduan dyan at sa kagustuhan ko rin po na makita sino ba sa mga konsehal yung magtatrabaho. Parang dito lang din po sa Senado. Bakit naman sasakay ka lang na sasakay sa anumang panukalang batas kung wala ka namang ginagawa? Ang pangalawang question ko po dyan, may kasunduan din kami na kung ang konsehal ay absent, hindi pwedeng maging author. Unless na siya po ay magpapadala ng sulat sa akin na sinasabi niya na absent ako, pero binobotohan ko ang nasabing ordinansa. Diyan po sa author ay makikita po ninyo si Councilor Cruzado on official leave. Pero diyan po sa author, andun po yung kanyang pangalan. Absent din po yung aming SK President, pero nandyan din yung kanyang pangalan. Kaya ho yan ang aking sinasabi, hindi ko i-acknowledge yung papel na yan dahil madali ho namang magpalit ng first page, Senador. Hindi ko naman sinasabing pineke nila, pero ang sinasabi ko lang ho, kung matatandaan o kung magsasabi si Mayor Junjun, yan ho ay napag-usapan. Pero nasa sa kanya na yun kung aaminin niya dito o hindi. Yun ho, sumunod na page, please. Yun ho, sumunod na page. Yan, i-acknowledge ko po yan. Pirma ko rin po yan. Pakisuyo lang ulit to sa next, yung explanation of expenditure. Lalo po akong nagdududa dyan, mga kagalang-galang na senador. Tayo naman ho'y parehas lang ng trabaho Yung trabaho ng Senado, mas malaki lang ang scope.
Yung sa trabaho ng provincial board member, parehas lang yan. Trabaho ng konseho ng alinmang bayan o siyudad, parehas lang po naman yan. Doon po sa explanation of expenditure, blanco po, may listahan po dyan ng mga proyektong pupuntahan. Pero wala pong nakatapat kung magkano ang halagang gugugulin sa bawat proyekto. Eh kung yan pong papel na yan ay tama, dadalawang tao na lang po ang mag-uusap dyan. Ang mag-uusap na lang po dyan ay yung mayor namin at saka yung aming city engineer. Kasi doon po sa ipinakita ko sa inyo kaninang explanation of expenditure, naka-itemize po yun eh. Pero yan pong papel na yan, yan din ang dokumentong dala-dala dito ni Mayor Junjun. Hindi ko po maunawaan bakit walang nakatapat dyan ng mga explanation of expenditure. Kaya questionable po sa akin yan. Wala din po akong makita, Your Honor, na sulat o transmittal ng aming sangguniang secretary papunta sa DBM para ma-review. Wala din po ako nakikitang sagot ng DBM papunta sa Makati para sabihin pwede nyo nang gamitin yan. Dahil in accordance yan sa budgeting procedure. Kaya ho, naguguluhan ako dyan at hindi ko ho pwedeng masabi yan. O wag naman yung rubber na ganun. Medyo bari kaya yata ng spelling dyan. Kung sino man ang nag-print, no, parang mali yung spelling. Alam po ninyo, katulad na sinabi ko kanina, Senador, nalulungkot ako. Pero ito naman ho ang katotohanan eh. Naging ugali na po ni BP Binay na kailanman at siya nahaharap sa anumang reklamo ng katiwalian mula sa umpisa. Ang lagi po namin sagot, kasama ako ron nung araw. Ang lagi po namin sagot eh, politika lang yan. Politika na naman. Nung magkasama ho kami, yun din ang sagot ko eh. Sana po ang aking kahilingan sa ating kagalang-galang na Vice Presidente para maklear din naman yung kanyang pangarap ay yung kanyang pangalan. Lalo na nga po at siya ay nangangarap na maging presidente ng ating bansa. Sana po, siya ay humarap din sa Senadong ito. Magpaliwanag at patunayan na yung mga bintang ay hindi totoo. Marami pang salamat sa inyo lahat. Let me acknowledge the presence of Majority Leader Alan Peter Cayetano. Maraming salamat, Vice Mayor, sa inyong salaysay. Mabibigat po yung mga sinabi nyo. So, kamusta naman po kayo? Meron po bang banta sa inyo bago kayo marap dito? Alam po ninyo, sa totoo lang, 2012 pa lang ho, kinausap ko na pamilya ko eh. At naghahanda ho ako na, kasi napansin ko ho noong 2012, may mga sumusunod sa akin sasakyan pag ako'y lumalakad. Pero hindi ko naman ho ibinibintang ito kay BP Binay. Pero ako ho, walang alam na nakaaway, nasaktan, o iniragyado. Isa lang ho ang pinalalanganan ko. Una, kumakapit ho ako sa Diyos. Pangalawa, ako ho may ginawang sulat sa aking pamilya na ngayon ay nakatago sa aking wallet. Na ang sabi ko, kung ano't ano naman ang mangyari sa akin, buksan nyo na lang yan. At yan ang magiging sagot kung ano man. Maraming salamat po. Mr. Chairman, in light of the need to protect our witnesses, I move that the committee recommend the admission of both Attorney Rene Bundal and Vice Mayor Ernesto Mercado to include Mr. Ching into the Witness Protection Program administered by the DOJ, Mr. Chairman, and pursuant to Section 4 of RA 6981, otherwise known as the Witness Protection, Security, and Benefits Act. I so move, Mr. Chairman. We will follow the procedure indicated in the law. Okay, but as I understand the law, the persons to be covered must desire the coverage. Okay, so if you will confirm your desire to be included in the WPP, then we will act on your application. Mr. Chairman, thank you very much. Attorney Bandal, please.
we are confirming that we are willing and we would like to be under the protection of that law, Your Honor. Mr. Inciso? Likewise, Senator. Vice Mayor Mercado? Bigyan nyo na ho muna ako ng pagkakataong mag-isip. Yung number ng ilan ang beneficiary ng cake program, hindi ba makikita sa COA, sa papers submitted to the COA for regular audit? Hindi ko po kayang sagutin yung parte ng COA. Basta't ako ho ay 2 taon ang nagbe-birthday na senior citizen eh. Ang hindi ko lang ho alam, bakit ako hindi rin napapadala ng cake? So, can I ask who's the current COA, the resident COA for Makati City? Miss Bagsit? Pinasupinan natin, Dr. Your Honor, Yun lang yung tanong ko. No need to give me the number, pero can it be found? If the question is, ilan po ang beneficiary ng senior citizen cake program ng Makati for the year 2013? Makikita ba sa dokumentong sinasubmit ng City of Makati sa inyo? yes, Your Honor, pero I assume only as OIC Supervising Auditor last July 1st, 2014. So ano ibig sabihin nun? Wala kayong alam? Actually, meron kaming hiningi ng Office of the City Administrator yung vouchers at andon ho sa amin. Historical ito, Ms. Bagsit. You were required to submit those documents. Do not try our patience here, Ms. Bagsit, Actually, we brought the documents. Ma'am, ang tanong ko ganito immaterial yung assumption mo into office Ang tanong ko lang, kasi dapat may institutional memory kayo as COA or record keeping database andyan sa inyo, di ba? Whether or not anong petsa kan dumating sa COA, if you are asked, can you see in your records the total number of beneficiaries for the senior citizen cake program for certain years? Kaya mo silipin? Yes, Your Honor. Yun, no? So immaterial na po yun kahit July 1 ka pumasok or Kasi Senator Trilana. Thank you, Mr. Chairman. Babalikan ko lang po yung sinabi ni Vice Mayor Mercado. Lilinawin ko lang ho. Sinabi ninyo na alam ng mga taga Makati na ang gumagawa ng mga cake ay si Senador Nancy Binay. Yun ho ba yung sinasabi ninyo? Opo. Okay. Well, Mr. Chairman, at this point, the Vice Mayor has directly mentioned the involvement of the Vice President Jejo Marbinay into the corruption and anomaly involved in this or in the anomaly that is the Makati Car Park building. So I believe it's high time that the committee discusses the invitation for the Vice President. Can we take that up before we suspend the hearing for this for today? So later, at the latter part. I submit, Mr. Chairman. Maraming salamat, Vice Mayor. Yun lang po ang itatanong ko sa inyo. At congratulations po. At hinahangaan po natin yung buong tapang na pagharap ninyo dito sa amin ngayon. Palagay ko po, hindi congratulations ang tama niyong sabihin sa akin Kasi po, marami nang pwedeng mangyari pag alis ko dito. Tayo naman po, kaya nga ho, nag-o-offer po tayo ng witness protection at dahil nakita po at nasaksihan ng buong bayan itong inyong testimonya, ay talagang mas mahihirapan naman ho silang gumalaw. At pagdadasal din po natin yan, Vice Mayor. May clarificatory questions ako si Vice Mayor. Sinabi nyo 1.2 billion ang original estimate. Sa buong building na po ba yun? And are we talking of the same building, a Makati City Hall 2 parking building? Tama po. Nagulat na nga po ako ngayon na yun ay sinasabi ng Makati City Hall Building 2. Bakit po? Talaga naman pong yun originally talagang Makati Parking Building. Pero sinabi ko na nga po doon sa nauna kong pahayag, itong magiging gamit ng ground floor at may 4 na floor sa bandang itaas na pwede pong gamiting opisina.
Pero nasyak ho ako talaga doon sa 2.7 billion na pinag-uusapan. Kasi maliwanag na maliwanag po doon kung yung po ay inabot ng 2.7, aba talagang hindi ho natin maipaliwanag kung ano ang nangyari. At lalo pat may mailabas po dito na COA report, siguro po doon sa ating kagalang-galang na chairman, magkaroon po tayo ng mas malalim na investigasyon sa audit. Ako po kausapin niyo, sir, para orderly tayo. Apa. Sorry po. Siguro po, mas Apo, maganda. alam na po, kung nasubaybayan nyo naman yung hearing last week, sinabi ni Chairperson, magkasa-special audit siya rito. So actually, yung estimate na 1.2 billion, may 10 palapag din yun, above ground, 10 floors above ground, isang basement. Except that, ang sinabi, Opo. ang naalala mo doon sa 10 palapag above ground, 6 doon ang pang-parking, 4 pang opisina. Opo. Nagbago lang nagbago ng kaunti. Kasi ang nangyari yata, ilang floors ba ang parking? 5. Naging 5 floors ang parking. So that means 5 floors sa 10 floors ang naging opisina. So nagbago lang ng isang floor naging office doon sa original mo na pinag-usapan niyo with Engineer Morales. Ganun Opo. po ba? Pero magkaroon man po siguro ng adjustment yan sa 1.2 billion konti lang. Hindi naman ganun kalaki. Pero pagdating sa paperwork, sir, yung sinabi mo 1.2 billion ng original estimate, ano po ang ating papeles na pwedeng tignan dyan? Dapat po ilabas ng engineering department kasi hindi naman po kami Dapat on file pa sa kanila dapat yan. on file. Kasi hindi naman po kami papayag, unang-una, hindi naman po kami papayag ng walang plano at estimate kung magkano talaga ang aabutin dahil doon po sa narinig ko sa inyo rito nung nakaraang pagdinig, parang hindi naman pwede sa nagpapagawa yung open-ended. Kasi halimbawa man po ako, magpapagawa ho ako ng bahay ko, kukuha ko ng arkitekto ko, pag gumawa ho ng drawing yung arkitekto ko, tatanungin ko siya, magkano ba aabutin ito? Kung kaya ko na yung ganong halaga, magpapagawa po ako. Kung hindi ko naman kaya, magpapagawa lang ako ng kung ano muna kaya kong ipagawa. Pero at the end of the project, meron po tayong dulo. Hindi po pwede yung walang dulo. Okay. Vice Mayor, ano ko lang yan. I'll follow up dun sa mga katanungan ni Senator Pimentel. Sinabi nyo 1.2 billion lang ang budget niyan nung nandoon pa kayo. Ngayon na naging 2.7 billion na ito, so sa madaling salita, sa 1.2 billion pa lang, dapat natapos na yan. Opo. So, yung 1.5 billion pa na idinagdag nila, kaya umabot ng 2.7, ibig sabihin, kita na ito o tubo na ito. Hindi naman po siguro, ala po siguro ako sa posisyon na sabihin kung talagang kinita, basta't ang akin pong sinasabi, Sa inyong nalalaman. sa aking nalalaman, dapat po natapos yung building na yan sa halagang 1.2 billion. At ang akin na lang pong natatandaan nga rin, andun lang po ako sa unang appropriation na 400 na pinakita ko sa inyo kanina, at saka po doon sa pangalawang 500 na kinu-question ko pa nga dahil hindi ho nakahimay. Kaya ho ako'y nagtataka doon bakit nagkaroon ng 500 doon ang hindi naman nakahimay. Sino nag-determine? Sino nagsabing dapat ilagay doon sa phase 2 yung 500? Sino nag-usap? Sino nagdesisyon? Dahil hindi po naging maliwanag parang ang nangyari po dyan, lamsam Bahala na sila kung saan nila dadalhin. Vice Mayor, excuse me, Senator Trias, clarificatory. So, ibig mo sabihin, hindi kayo nagpapasa ng ordinance, kunyari, isa specific ordinance authorizing the construction of Makati City Hall Parking Building 2. Walang ganon. In the amount of. Walang ganon. Wala pong ganon. Walang ganon. Ang meron lang po, magpipresenta po yung city engineer ng plano na may kasama pong estimate. It's always budget ordinance. Basta pera, tukol lang sa pera. Inaalat lang ninyo yung pera para dito. Opo. Pero walang ordinansya na kinikilala yung pag-construct ng building na yon. Wala po. Yun ang napansin ko rin Mr. Chairman, I will resume my questioning. I will now address my questions to Architect Arnel Colcol of the Philippine Institute of Architects.
Magandang umaga po. Magandang umaga po. So, ganito po, no? Na-witness nyo naman yung unang hearing kung saan nagbigay po ng estimate si Mr. Cuervo about a hypothetical building kung tatayo sa same location noong 2007. Ang halaga po would be around 23,000 pesos per square meter or totaling a little over 700 million. So, ano hong masasabi ninyo? It seems to be in the correct path. So, yung estimate po nila Mr. Cuervo is a fair estimate according to at least sa inyo po. Actually, it's the practice of architecture, meron naman specialization. And this field is not actually my specialization in terms of building high-rise buildings. More on fit-out and planning. So I would not be in a position to dispute that. Yes, but you were aware of this hearing, and you are actually representing the Yes. Philippine Institute of Architects, and I'm sure that you consulted some of your fellow architects. It is within within the industry standard. So within the industry standard, okay. What about the 2.7 billion? Therefore, conversely, mataas po yun. I would say so. Okay, thank you very much, Attorney Col. That's all for my turn, Mr. Chairman. Thank you. Just clarificatory questions to Mr. Cuervo and Architect Colcol. When you were estimating it, you were told 10 floors, 1 basement. But you were thinking of the 10 floors entirely for office use, or you were told that 5 floors would be parking? Mr. Cuervo? Okay, first I have to qualify that these values are as of 2007. Okay, sir. And then the next thing is that I'm doing my valuation as market value. So it's not a quantified estimate of the cost, no? Now, yes, I took into consideration 1 basement, 4 floors for parking, and the office floors. And I place a little bit of value on the atrium because we usually don't compute the roof deck, no, as part of the gross floor area. So when you say it's 700 million pesos in 2007 prices, yun po ba yan? Is that what you're saying? That's right. Okay, so 2007. Can you give us, if we ask you for 2014 prices, how would it? Okay. I did not compute 2014, but 2012 it came out from 23,000 to 27,000. Okay, per square meter. That's right. Architect Colcol, would you follow the same? Did you know that Mr. Cuervo was estimating a mixed-use building with the parking and the office? Yeah, that also is You knew that? just about. Have you seen the building yourself? I parked there once, so that's as far as it goes. So I will not ask your opinion whether it's world class or not. Okay na. Okay na. I will just excuse you. So let me now let me acknowledge the presence of Senator J.V. Ejercito. Can I proceed now to Senator Soto for his questioning? Thank you, Mr. Chairman. I waited 3 hours last time. I didn't get a chance to put in my 15 cents worth. Every now and then we were able to interject, no, but that's as far as it goes. So let me first beg the indulgence of not only the committee but the resource persons. When we started hearing testimonies and comments, reactions, opinion of the resource persons, I wanted to find out more about them because I checked on the records when they were speaking, they were not properly introduced.
We just took the oath, so we don't know where they come from. We don't know much about them. So let me start off with Attorney Bundal, who filed a complaint against Vice President Binay in the Ombudsman. No? And of course, we all heard his comments, opinion, last hearing. So we want to know more about that and about himself. No? So magandang umaga po, Attorney Bundal. Magandang umaga rin po. Abogado po kayo. Opo. Kailan po kayo naging abogado? Nag-oath po ako noong 1990. 1990. Tapos yung pumasa ng bar. Opo. So nagpa-practice po kayo ngayon, abogado? Opo. Sino-sino po mga kliyente nila? Marami rin na rin po eh. Mayaman at mahirap eh. May mayaman, may mahirap. Marami-rami rin. Meron po kami yung kilala. Wala po siguro. Saan po kayo nakatira? Sa Makati? Opo, sa Palanan po. Saan po? Barangay Palanan. Sa Palanan. Tabi ho ni Homer Flores. Malapit sa Sosing. Malapit sa Sosing. Ano, tsaka yung... kila Homer Flores nung araw. Wala na po sila doon. Nasa Green Hills na eh. Ano yun? Inyo po yung bahay o umuupa kayo? Hindi po, wala po ako upa ron. Kasi ako nagbabayad ng real estate tax ng buong property ng auntie ko. So inyo yun or sa auntie ninyo? Hindi ho, sa auntie ko. Sa auntie nyo? Okay. Ano po ang basis ninyo nung pagkakasabi nyo overpriced yung Makati City Hall building? Ano yung laman po ng complaint niyo? Kasi ang dindi ko, sinight niyo po yung NSO, di po ba? Opo. Yung pong NSO, yung po yung National Statistics Office. Opo. Ano po yung basis nga doon? Well, syempre po, para ba sabihin mong overpriced, kailangan may comparative ka nga po eh. Nung pong pinoporma namin yung aming demanda, hindi nga po namin makita kung anong ba talaga ang pinaka-reference point namin. Yung pinaka-maximum mo para ma-compare namin yung mga gastusing tumatakbo per phase 1, 2, 3, 4, 5. In fact, nung una po, kulang pa kami sa ordinansya eh. Nakita na lang namin po sa memorandum ni Mrs. Kagaanan na wala po kami nung 500 million nung second phase. So, nung unang pong demanda namin was 1.56. Ngayon po, ang ano po namin, saan kami kukuha ng isang data para i-compare namin sa gastos ng lumalabas dun sa mga ordinansyang nakita namin. Now, there is only one government source data na available ho sa internet. Yun po yung NSO data. Dahil sabi po ng NSO, every year, pumupunta sila sa mga Office of the City Engineers, mga building officials, tinitingnan po nila yung applied for building permits. Kasi pag nag-apply ka ng building permit, nilalagay mo yung cost per square meter dahil yun ang magiging basis nung kung magkakano ang sisingilin sa'yo para sa building permit. Now, on the basis of the NSO website, sinabi po niya, noong 2007, ang average commercial rate per square meter ng commercial building was 8,000 per square meter. Somewhere there. Kaya po, minultiply lang namin yung 8,000 na binigay ng isang government office times 31,928. Yun naman pong 31,928. Galing naman po yun sa website ng Hillmarks, yung contractor po. Kaya, nag-come out po kami sa, yung first figure po namin, na 255 million, somewhere in that vicinity po. Okay. Ano po niyo yun? Ang tansyan niyo po niyo? Hindi ho, galing ho yun sa government data yung sinasabi ninyong overprice. Hindi ko lang po kasi ma-recall yung exact figure, pero nandoon po sa area na 255. Doon po sa sinubmit ninyo, na sa report na po yun, meron pong title na tinitingnan ko po nung isang araw, nakalagay merong limitations eh. Ano po ba yung mga limitations? Ano po ba yung report na tinutukoy sa niyo? NSO? Sa NSO? Sabi nyo, nakakuha ninyo sa internet, NSO. Apo. Meron limitations eh.
Hindi nyo po ba binasa yun? Hindi po, ang sinasabi lang limitations doon, yung sinasabi po na nila Mayor Junjun sa kanilang sagot, na ito po ay hindi nag-a-account sa... Doon nandun po yan sa COA memo. Tanungin kaya natin ang NSO, Mr. Chairman. Ano po ba ibig nila sabihin ng limitations? Di ba nandito yung NSO? We will invite the NSO in the next No, I week. think they're here. The NSO is here. Oh, sige po. Miss Regala. You invited them last week. They were not... ano Okay, po ma'am, ba- did you get the question, ma'am? Ano po yung limitations na sinasabi doon? Yung limitations na which is in the technical notes for the construction statistics refers to those which were proposed to be constructed for a certain month, which were processed by the local building official, wherein the owner or the contractor has indicated the total estimated cost of the building. So we rely on the building permits that had been processed by the local building officials for the construction statistics that is being generated by the National Statistics Office or the PSA. So isa po yun sa mga limitation. Nagdi-depend lang kami kung ano yung ilinagay sa building permit and which is approved by the local building official as indicated by the architects or by the civil engineers of that particular So, building. ibig sabihin po nun, pagka mababa po inilagay, yun ang basa ninyo dahil yun ang nilagay. Yes, Pag mataas Your naman, Honor. pag mataas naman, yun din ang basis nyo. Yun ang dine-generate namin. We get that So, data. yun din ang basis nyo for yung computation ninyo ng mga construction costs for non-residential? Yes, sir, because Yun lang din. Yes, Your Honor. Because the building permit indicates the total estimated cost and the total floor area for that particular building that is proposed to be constructed for a reference month. Yung sa Iloilo Convention Center na ginawa din yata ng isang kumpanyang nandito, ganun din, yun ang basis ninyo? Yes, it should have been approved by the local building official in that particular province. Okay. Salamat po, ha. Tony Bundal, ano na lang, tapusin ko na lang po yung sa inyo, konti na lang. Apo. Kasi po, mahalaga dito sa amin na ang mga informasyon na natatanggap po namin dito ay nabe-verify namin. Hindi po pwedeng kasi sabi ni ganon, ganon. Kaya po namin nililinaw lahat po yan. Hindi ho lahat kasi ng maririnig natin dito ay pwede mo nang lulunin kagad sa tingin po namin. At sa opinion ko po yan. Baka hindi po yun ang opinion ng iba, pero yun po opinion ko. Kaya po chinecheck din namin yung where you're coming from. Narinig ko last week, tumakbo po ba kayong mayor ng Makati? Opo, nung 2013 po. 2013. Ano po ka nung 2010? 2010 po, tumakbo po akong konsehal. Sa ilalim po ni Vice Mayor Nestor Mercado. Nanalo po kayo? Hindi po. Hindi. 2013, obviously, hindi rin. So, ano po ang ginagawa nyo ngayon? Basta nagpa-practice lang po kayo ng law? Tuloy-tuloy lang po yun. Yung panghanap buhay natin. Okay, salamat po. Mr. Chairman, last time, the auditors were here. Di po ba? I have a number of questions for them, but let me jump to Vice Mayor Mercado, if you don't mind, because when the name of a colleague crops up, mas mabuting linawin agad natin at baka hindi magkaintindihan. Ang tanong ata sa inyo kanina at ang sagot ninyo, sabi nyo ang gumagawa ng cake si Senator Nancy nung araw. Opo. Anong ibig nyo sabihin? Siya chef? Siya cook? Hindi naman siyang baker? cook. Siya ho ang namamahala doon sa paggawa ng cake. Siya Hindi naman ho siya mismo yung nagbe-bake ng cake. Ano ibig sabihin po nun? Alam po ninyo, ang sinabi ko sa inyo kanina
ako ho ay sobrang lapit sa kanila. Araw-araw halos o every other day or once a week, nakakapunta po ako sa bahay nila. Kaya hindi ko po ipagtatanong yon kasi yun po ang aking nakikita. So magkano po yung paggawa ng cake? Kung sa tingin ninyo, opinion po nyo na siya ang gumagawa ng cake? O siya namamahala? Ano po ba ibig nyo sabihin? Namamahala, hindi gumagawa? Hindi po siya mismo yung gumagawa, Yun ang pero sinasabi niyo. Okay. siya ho yung namamahala. Kasi nandito ng naman paggawa. yung mga opisyal ng Makati, matatanong natin yan. Ano? Okay. Pagdating po dun sa... tanungin ko na po sila. Kasi sinabi ni Atty. Bundal yun, yung cake 1,000 eh. Ano po ba basis ninyo, Atty. Bundal, kung bakit nyo nasabing 1,000 ang isang cake? Nag-CR. Kayo po, Vice Mayor, ano pong alam ninyong presyo ng cake? Hindi ko po alam kung ano ang presyo ng cake, no? Kasi hindi ko naman ho kailangan pantanungin. Okay. Kaya Ngayon kasi, ang tama pang makakasagot talaga niyan, COA lang, para makabalik do sa record talaga kung magkano talaga yung cake. magkano po ba yung cake? Dito, meron mo kayong preba kung magkano yung cake na yan? City Administrator, City Tony Mendoza. Administrator. Parang mayor yan. Good morning, City Your Honor. Administrator. Go ahead. Attorney Mendoza. We have submitted the requested copy last time, Your Honor, to the Secretariat. And we have also a copy with us. So, Hindi po kami nabigyan ng kopya. Pakibasa niyo po ba? Magkano po ba yung cake? noong pong 2010, ang presyo po ng cake is 179.50. 179 pesos. And 50 centavos po, Your Honor. Ano yan? Paano yung napeprebahan niyo? May PO kayo? Yun ang binabayaran ng city? Yes, Your Honor, mayroon po kaming contract. Okay, sige. Tuloy niyo po. Meron pong contract yung city government na naka-attach din po dyan. And then, nung 2011 po, 180 pesos. 2012, 180 pesos. January to October 2013, 180 pesos. November to December 2013, nag-increase ang size, 305 pesos. And then, sabihin, nag-increase yung size. Dati ilan Dati ano po, size? ang sizes po nito from 2010 up to October 2013, 8 inches lang po. 8 inches. Aha. Yung pinakita dito nung last week, anong size? Yun po yung bago, Mr. Chairman, yun ho yung 2014, 9 inches ho yun. Ang presyo ho niyan is 306.75, Mr. Chairman. Ano ang basis ninyo ng 306.75? Meron ho kayong Yes, Your Honor. Meron ho dyan. Nandyan ho sa nandito PR. yung mga resibo na Yes, Your Honor. pinagbayaran ng gobyerno ng Makati Yes, sa Your paggawa Honor. ng cake. Opo. Okay. Yun, Atty. Bundal, pwede mong malaman, saan po galing yung statement nyo last week na 1,000 ang halaga ng cake? Alam nyo, Senator Soto, lahat kami sa Makati, Hindi ko po alam. Kaya, ang pinapalam ko po sa inyo, alam nyo nga kami, naiit bulaga ho lahat sa mga presyong lumalabas eh. Kasi, ang totoo po, Tito Sen kami mga dabar cards nyo sa Makati, hindi namin alam talaga kung magkakano talaga yung presyo niyan. Ang first name ko po, Senator. Senator Soto. Di, humihingi nga po kami ng tulong sa committee na masumpi na po yung mga cheque na pinambayad dyan, yung pong mga voucher dating na-execute. Kasi napag-alaman din po namin at binagsabi, nakakalipat lang naman daw po sa Don Team Shipping Building yung paggagawa po ng cake na yan eh. Kaya po, we're after the facts. No? katulad po ng... Ano po ang basis nyo na 1,000 yung cake? Ayun po Sinabi yung nyo hula last lang week. namin. Ano? Yun po yung hula namin, gaya ng sinabi ni Sweeney Solita Monsod sa kanyang article, nasa kanya, according to her grapevine, 750 to 800 nung 4 years ago. Yun ay nasa article po ni Miss Monsod. Okay. Tama na. Okay na sa akin yung sagot nyo. Hula lang pala eh. So, ito yung preba, sinasubmit ninyo. Opo, Sinabit nyo na ito? Yes, Your Honor. Oo. Can we have copies of this also, Mr. Chairman, para makita natin at
patansya natin kung tama lahat yung natatanggap natin mga impormasyon dito. Request has been noted, Senator Soto. Vice Mayor, ako yung naging Vice Mayor din po nung araw eh. Ano po ang ano pong, nung itayo po itong building in question, ano pong basis? Nagpasa kayo ng ordinansa? Nagpakita po muna yung aming city engineer ng plano at saka estimate. Pagkatapos, yun po ang hinihinga niya ng budget para matayo yung building dahil ang sabi po niya, okay na kay Mayor na itayo natin itong building. Oo, so yung ordinance po ang ginagawa ninyo? Ang pinapasa ninyo? Opo. Okay, ano pong ordinance number ito? Yung pong phase 1 is City Ordinance number 2007-A-015. Yan po yung phase 1. Ilang ordinansa po ang pinasa ng City Council ninyo para matapos yung 5 phases? Hanggang sa 2 phase lang po ako, Senador. Hanggang anong... Phase 1 na 400 million at saka yung pong phase 2 na ang title po nakalagay dito na nag-a-appropriate ang City Council ng 2.260 billion na kanina po kinu-question ko nga itong papel na ipinakikita ni Mayor Junjun doon sa nakaraang pagdinig. Kasi po, doon po sa explanation of expenditure na pinakita ko kanina, hindi po naka-itemize kung saan po pupunta at kung paano pong nahati-hati yung 2.260. Hindi po kagaya doon sa 015 na doon po sa explanation of expenditure na pinakita ko kanina,